Pangsanlibutang ulat. Pakikipagsapalaran sa Ecuador. November 22, Chile, Maria. Si Maria ay nagsimula sa bagong landas ng pananampalataya matapos gumaling ang kanyang nakababatang kapatid na si Angel mula sa liver cancer. Naniniwala siya na ang Diyos ng Seventh-day Adventist ang sumagot sa kanyang mga panalangin, kaya sumali siya at ang kanyang pamilya sa Adventist Church. Pero pakiramdam niya, hindi sapat ang sumali lang sa iglesia. Napakarami ng ginawa ng Diyos para sa kanya at nais niyang magbigay ng higit pa para kay Jesus. Tumatulong si Maria sa mga batang nasa panganib bilang isang social worker sa Chile. Maganda ang trabaho, maganda ang kita, at mababait ang kanyang mga kaibigan. Isang araw, tinanong siya ng isang kaibigan, "Gusto mo bang lumipat sa ibang bansa para magtrabaho bilang misyonero?" Inimbitahan ng kaibigan si Maria na mag-sign up sa Adventist Volunteer Service, ang programa ng pandaigdigang iglesia para sa mga mission volunteer. Pagkatapos, dumalo si Maria sa isang Adventist Youth Congress kung saan nagbigay din ng panawagan ang speaker para sa mga misyonero. Hindi na siya nakatanggi. Nananalangin siya, "Narito po ako. Ipadala mo ako, Panginoon." Nagulat si Maria na nagsisilbi na siya ng 1 taon kasama ang Adventist Volunteer Service sa Ecuador. Gagamitin niya ang kanyang kaalaman bilang social worker para magbigay ng payo sa mga bata at magturo sa isang Adventist school sa Santo Domingo, ang ika-4 na pinakamalaking lungsod sa Ecuador. Sa simula, napakahirap mag-adjust sa bagong bansa. Miss na miss niya ang kanyang mga magulang at 2 kapatid. Nahihirapan din siyang mag-adapt sa bagong kapaligiran. Bagamat nasa iisang kontinente ang Ecuador at Chile, parang magkaibang mundo. Halimbawa, masarap ang pagkain ng Ecuador pero ibang-iba. Sa Chile, kaunti lang ang kanilang almusal. Yogurt, tinapay, tsaa, at minsan prutas. Sa Ecuador naman, ang gagahan nila ay kanin, beans, at pritong plantain or saging na saba. Parang tanghalian na para sa isang misyonerong taga-Chile. At nariyan ang mga lamok, parang nasa lahat ng lugar. Gumamit man siya ng mosquito repellent, parang walang epekto. Nababalot ng kagat ang kanyang katawan. Iba rin ang klima. Sanay siya sa mainit at tuyong tag-init at malamig na taglamig ng Chile. Sa Ecuador naman, palaging tropical, mahalumigmig at madalas umulan. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unti siyang naka-adjust at minahalang paglilingkod sa Diyos sa paaralan. Marami sa mga bata sa school ay mula sa isang indigenous group na tinatawag na Chachila, na ang kahulugan ay tunay na mga tao. Ang mga kalalakihan ay nagkukulay ng buhok ng reddish-orange at nagsusuot ng black and white stripe na palda. Ang mga kababaihan naman ay nagsusuot ng makukulay na paldang may pahalang na guhit. Tinuturuan ng mga bata tungkol kay Jesus sa paaralan at sa Pathfinder Club ng simbahan. Pag-uwi nila, itinuturo nila sa kanilang mga magulang ang mga natutunan nila. Namangha siya na dahil sa pagtuturo niya sa mga bata, mas lalo ring napalapit ang mga magulang sa Diyos. Hindi lamang pagtuturo ang ginagawa ni Maria. Sumali rin siya sa isang church group na bumibisita sa rehab center para sa mga alcoholic tuwing linggo. Doon nagbibigay siya ng Bible studies at nakikipaglaro sa mga tao. Ilan sa kanila ay nagpabautismo at ibinigay ang kanilang puso kay Jesus. Regular din siyang bumibisita sa isang children's home kung saan nagkukwento siya ng Bible stories at nagtatanghal ng mga dula kasama ang mga bata. Habang lumilipas ang taon, nagulat si Maria na ipinapakita ng Diyos ang mga espiritual na gift na hindi niya alam na mayroon siya. Alam niyang may kaloob siya sa pagtuturo, pero hindi niya alam na may kaloob din siya sa pagpapalakas loob at pagpapaabot ng mensahe sa puso ng tao. Tignan ang Roma 12:6-8. Dati siyang mahiyain, matagal nang mahiyain siya, pero ngayon natututo siyang magsalita tungkol sa Diyos sa paaralan at sa iba't ibang lugar.
ibinahagi niya ang kanyang personal na testimonyo sa ilang iglesia tungkol sa paano niyang ipinalangan ang buhay ng kanyang kapatid na nasa bingit ng kamatayan dahil sa liver cancer, at paanong sinagot ng Diyos ang kanilang panalangin. Namangha siya na kahit simple lang ang kanyang testimonyo, ginagamit ng banal na espiritu upang baguhin ang puso ng iba. Mahirap para kay Maria na matapos ang 1 taon ng misyon. Ayaw niyang umalis sa kanyang mission field. Ngunit may nakalaan palang bagong mission field para sa kanya. Pagbalik niya sa Chile, ino-offer niya ng trabaho bilang student counselor at guro sa Chile Adventist University. Labis siyang natuwa. Siniguradong maglingkod sa Ecuador at ngayon, ito ang aking bagong mission field, sabi niya. Ang bahagi ng ating 13th Sabbath offering ngayong quarter ay mapupunta sa Chile Adventist University kung saan nagtuturo ngayon si Maria. Ang plano ng university ay magtayo ng Adventist Volunteer Center na magpapadala ng 30 misyonero taon-taon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magkakaroon ito ng 5 silid-aralan para sa training ng mga future missionaries at isang auditorium na may 250 seats. Maraming salamat po sa pagpaplano ng masaganang handog.